dito, sisimulan yung gamitin yan sa pag-organize ng inyong discussion. Thematic, kaya na siya tinawag na thematic literature review. Okay, meron kayong sinusundan na paraan ng pag-organize nitong discussion ninyo sa literature review. So, ano-ano dapat yung laman nitong body natin dito sa thematic approach? Should be written in deductive method, yan na yung sinabi natin, and has to be included or has to include the following. Dapat isama yung mga sumusunod. Number 1, list of sources. Sources ay yung literature na ninyo. Yung mga references ninyo. Yung mga citations ninyo. Okay, kaya kailangan magbasa kayo Kailangan magbasa kayo ng iba't ibang literature. So ano ba yung mga sinasabi nating literature? Pwede ang literature ay mga newspapers, magazines, journals, manuals, legal basis, DepEd memos, and so on and so forth. So ito yung tinatawag nating sources. Kailangan i-organize nyo yan. Depende kung paano nyo ginamit sa iba't ibang topic na lalabas dito sa thematic approach ninyo. Mamaya ipapakita ko yung halimbawa. So according to the topics or in chronological order. So, yung order niya, ulitin natin, ano yung chronological order niya? From general to specific. Okay, okay lang paulit-ulit. Kasi sa pamamagitan ng pag-uulit-ulit, dyan natin na-perfect yung proseso o yung paraan ng pagsusulat. Okay, next. Sunod, an explanation of every subcategory of sources, relevance, as well as how they are connected with each other with the main topic of the paper. So, papaano halimbawa, meron kang topic 1. Tapos meron kang topic 2, topic 3. O halimbawa, tatlo yung topic mo, 1, 2, and 3. Paano connected si 1 sa 2? Paano connected si 2 sa 3? So, dapat meron siyang continuity. Yun yung tinatawag nating relevance. Anong kinalaman nung pag-discuss mo kay topic 1, kay topic 2, si topic 2, anong relationship niya kay topic 3? Okay, ulitin natin. Mamaya, magbibigay tayo ng halimbawa para makita ninyo yung tinatawag nating relevance of these topics to each other. So, yun lang ang tinatawag nating thematic approach. Hindi kagaya nung ginagawa dati o yung iba siguro ginagawa pa rin, maliban sa thematic approach, yung iba kinaklasify na lang nila. So walang ayos yung pagdidiscuss. Nagiging masyadong magulo, disorganized, kasi kung saan-saan kumukuha ng discussion. Ito yung hinahati yung literature review sa local and foreign. Local and foreign. So, magbibigay lang sila ng local and foreign, tapos sa literature, local and foreign, sa studies. But because of this, dahil dito sa paraan na ito, nakategorize siya sa local and foreign, nawawala ng direksyon yung discussion ng literature review. Kaya palaging ang advice o palaging ang pinagagawa o pinasusundan na pattern ay yung tinatawag nating thematic approach. Okay? So, yan yung pangalawa.